on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the winds, for the wind was against them. On the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I, do not be afraid." And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." So Peter go out on the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Hindi na malapit na merong kababaang loob, Panginoon. Buksan mo nawa ang mga puso namin. Yes. Diyos, na anuman ang inyong mensahe para sa bawat isa po sa amin sa umagang ito, ay tunay nga, O Diyos, na mag-penetrate sa amin, Panginoon. Ang anumang distraction o gawa ng Diablo, Panginoon, sa loob ng church na ito, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, at dalangin namin, Panginoon, na malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu sa lugar na ito, at tunay nga na maranasan namin sa umagang ito ang iyong banal na presensya. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami, Panginoon, ay magiging tunay na tapat, Panginoon, na sumunod sa iyong mga salita. At tunay nga, Panginoon, na sa araw na ito, sa umagang ito, ikaw lang isang tunay na amin pong itaas sa aming kalagitnaan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Our living hope. Keep your eyes on Jesus Christ, our living hope. Munting lang po, background po dito po sa aklat po ng Mateo, kung saan po ay atin pong tao. Kanya si Amen, mga kapatid. So maingat po na inilahat na sa aklat ni Mateo ang mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang pagsilang, ang pagbautismo at ang pagtukso sa Kanya, ang Kanyang pangangaral, pagtuturo at pagpapagaling ng mga tao sa Galilea at iba pang mga lugar. Inilalahad din dito ang paglalakbay ng ating Panginoong Hesus mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem at ang mga pangyayari sa loob ng huling linggo ng kanyang buhay dito sa lupa. Ito po ay nagtatapos sa kanyang pagkapako sa krus, muling pagkabuhay at pagsusugo sa kanyang mga alagad. Sa aklat na ito, mga kapatid, ang ating Panginoon Hesus ay pinapakilala bilang dakilang guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan ng Diyos at mangaral tungkol sa kaharian ng langit. Ang mahalagang turo ng ating Panginoon Hesus po na nilalaman ng aklat na ito po ay nahahati sa 5 pangkat. Una, ang sermon sa bundok na tumatalakay sa mga katangian, tungkulin, karapatan at kahinatnan ng mga taong pinaghaharian ng Diyos. At pangalawa, mga tagubilin sa 12 alagad tungkol sa kanilang mga dapat gawin. Pangatlo, mga talinhaga ukol sa paghahari ng Diyos. At pangapat, mga turo tungkol sa kahulugan ng pagiging alagad at tungkol sa magiging wakas ng kasalukuyang panahon na nalalapit na paghahari ng Diyos. At pinaniwalaan isinulat ni Mateo ang aklat na ito unang-una para sa mga Hudyo upang sila'y sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, ang katugunan ng matagal na nilang hinihintay na pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Bagamat hindi lang po para po sa mga Hudyo po ang kaligtasan po ay para po sa bawat isa po sa atin. So dito po, nakikita po natin sa panahon po natin ngayon yung iba't ibang mga
hindi na magandang pangyayari po sa ating mundo, lalo na ito sa ating bansa. Sunod-sunod, lindol sa Cebu, lindol sa Baguio, sulong sa Davao, tapos pinakahuli lindol ulit sa Davao. At itong mga pangyayari na ito ay marami po sa mga mananampalataya ang apektado po dito. At marami tiyak sa mga mananampalataya po ang nawawala na rin ng pag-asa. Marami din doon sa mga mananampalataya sa lugar na yon na parang napanghinaan na rin ang loob. Pero nandito po tayo. Tayo po ay hindi nakaranas ng mga nararanasan po nila. Kailangan po nila ng panalangin po natin at suporta. So, kung hindi man tayo makapag-support ng mga material na bagay, mas ma-support po natin sa kanila ay matulong yung ating pananalangin. Nabigyan po sila ng katatagan na manatili po sila sa kanilang pananampalataya. Na kung wala man silang pag-asa, patuloy po nila na palaguin ang pag-asa po nila, yung pananampalataya, at huwag silang aasa sa sinumang tao. No, huwag nilang iasa yung anumang bagay sa mga politiko at sa mga simpang mga tao na sa tingin nila makatutulong sa kanila. Kundi una po ay kanila pong ilaga ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na siyang tunay na bibigay po sa kanila ng pag-asa. At ang Panginoong Diyos naman ang magpo-provide. Nakatitiyak po tayo na ipoprovide ng Panginoon ang pangailangan nila at muli po silang makabangon sa tulong ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos po ang mag-convict doon sa mga tao na may kakayahan para tumulong po sa kanila. So, huwag tayo maginawa ng pananalangin para sa ating mga kapatid na nabibiktima po ng mga kalamidad. Tayo rin po, dapat maging handa rin po lagi tayo. Anytime may mga haka-haka na ganito. Pero, makawakan pa rin natin lagi yung salita ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba mga kapatid? So, let us keep our eyes on Jesus Christ, our living hope. Huwag mo tayo magpasindak sa mga anumang mga pangyayari. Huwag mo tayo maniwala sa kung anumang binubulong ng ibang tao o ng diablo na gumagamit ng mga tao para tayo ay ma-discourage. Kundi lagi lang tayo nakatuon lagi sa ating Panginoong Jesus. So una mga kapatid, let's consider the importance of keeping our eyes on Jesus for our spiritual growth. Yung spiritual growth po natin, huwag po natin iaasa sa sinumang tao. Huwag niyo po iasa sa akin, huwag niyo po iasa kay Pastor Abanji o sinumang mga spiritual leaders po na kilala po ninyo. Iasa po ninyo ang inyong lalago ng pananampalataya niyo. Unang-una, sa patuloy po na pagtuon ng inyong paningin sa ating Panginoong Jesus. So as we believers, we are going to continually grow in our relationship with Christ. Ito po yung dapat pagtuunan po natin lagi ng pansin, na patuloy po tayo na lumago sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Becoming more like Him in our thoughts, in our attitudes and actions. This process of spiritual growth, also known as sanctification. Sabihin nga natin sanctification. Wala pong perfect po sa atin dito sa mundo ito. Araw-araw po ay binabago tayo ng ating Panginoon Diyos. Araw-araw po ay nililinis po tayo ng ating Panginoon Diyos. Until such time na sa pagbalik ng ating Panginoon Diyos ay manatili po tayong matatag, manatili pong matibay yung ating pananampalataya. Na magiging magkaroon ng glorified body kagaya po ng ating Panginoong Jesus. The Word of God. Amen? By spending time in prayer at seeking the guidance of the Holy Spirit. Yun po ang tatlong bagay po na yun. Ang mahalaga po na atin pong gagawin para tayo po ay lumago po sa ating pananampalataya, sa ating patuloy po na pagtuon ng ating mga paningin sa ating Panginoong Jesus. We can grow in our understanding of who Jesus is. No, ang higit po na alamin po natin, na kilalanin po natin ang lubos kung sino po ang ating Panginoong Jesus. Kasi kung kilala po natin ang lubos ng ating Panginoong Jesus,
na pinanampalataya hindi po magsisway yung ating pananampalataya. Ano man mga pagsubok, ano man mga difficulties, ano man trials, nakakaharapin po natin, ano man gawin ng diablo na sirain ang ating pag-iisip, sirain ang ating mga pananaw. Hindi po niya kaya manaig sa buhay po natin. Patuloy po tayo na gawin ang mga bagay na ito. Spending time in prayer na mahalaga po, na lagi po tayong lumuhod, lagi po tayong lumalapit at kausapin ang ating Panginoong Diyos. Malaki man maliit na mga problema, mga pakailangan natin, ang ating Panginoong Jesus na higit na nakakaalam ng mga bagay na kailangan po natin. Ang Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos na higit na nakakaalam kung ano yung mga bagay na nakakabuti po sa atin. Napakarami po nating magandang plano sa buhay po natin. Marami po tayong mga goals na sinisit sa buhay po natin. Ngunit sa bandang huli, mga kapatid, ang pinakamagandang plano sa buhay po natin ay ang plano ng ating Panginoong Diyos. Palpakan po natin ang Panginoon. We can grow in our understanding of who Jesus and how He desires us to live. Kung ano yung nais ng Panginoong Jesus na klaseng buhay na ipamumuhay po natin. As we keep our eyes on Jesus, we can also gain a deeper appreciation for His sacrifice. Ma-appreciate po natin yung sacrifice ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para lang po tayo lahat ay maliligtas. Napalapit na po yung pastor's appreciation. Pero nais ko po sabihin sa inyo na isang tao lang po yung masasabi natin, yung pinaka-pastor natin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? To maintain the right perspective in life, napakaraming mga bagay, napakaraming mga choices ang inaalok sa atin ng mundong ito in our generation. Ngunit, maging maayos lang yung ating pananaw sa ating buhay. Maging pananaw sa ating future. Mamimaintain po natin na maging tama, na naayon po sa kalooban ng Diyos ang ating mga pananaw. Kung lagi po tayo nakatuon lamang sa ating Panginoong Jesus at hindi po tayo nakatingin sa sinumang tao sa paligid po natin. Kaya sinin ba mga kapatid? It is easy to become overwhelmed with the problems. Madali lang po tayo ma-overwhelm ng mga problema. Kunting problema lang, apektado na agad ang pananampalataya po natin. Amen? Kunting negative lang na nakikita nyo sa loob ng church, sa paligid po ninyo, apektado na yung pananampalataya nyo. Hello, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? So it is important to keep our eyes on Jesus. Hallelujah! Because it is easy to become overwhelmed with the problems and challenges we face, whether they are personal struggles, relational conflicts, or global issues. So when we focus on these problems, we can easily become discouraged. Madali po tayo ma-discourage. Amen? Napakarami po mga pagsubok sa buhay po namin, sa family namin. Pero pansamantala lang, dahil nakatuon kami sa Panginoong Jesus, naging matatag pa rin ang aming relationship as family. All things together for our good and His glory, even we don't understand the circumstances we're facing. Minsan din natin maintindihan talaga. Nakuha naman natin yung lahat. Lahat ng pagtitis, lahat ng sacrifice, bakit nangyayari pa rin yung ganito? Diba? Hindi natin maintindihan. Hindi natin maintindihan dahil hindi natin naman kayang arugin kung ano po yung isip ng ating Panginoong Diyos. Siya lang talaga yung nakakaalam kung bakit inaalaw niya yung mga nangyayari sa buhay po natin. And He has a great and a good plan for this. Can you say amen ba mga kapatid? Glory to God. He is working all things together for our good. And His glory, even when we don't understand the circumstances we're facing, this perspective swift can bring us peace and hope in the midst of our trials. Amen? Kahit gaano madami ang mga trials po natin, kung alam natin ang katotohanan na ito, never po tayo, we can never be shaken.
Can you see, amen? We can be unshaken. Kahit gaano pa kalakas yung lindol, kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Can you see, amen, mga kapatid? Hallelujah, because we have a God who is powerful. We have a God who is able, and nothing is impossible with Him if we believe in Him. Can you see, amen, mga kapatid? Jesus enable us to walk in obedience to His commands. Amen? Marami po ang hindi po sa atin makaunawa at makasunod talaga ng lubos sa ating Panginoon, sa nais na ipapagawa po niya sa buhay po natin, dahil hindi po tayo lagi nakatuon sa Kanya. But, kung lagi na po tayo nakatuon sa ating Panginoon Jesus, He enable us to walk in obedience to His commands. Kahit ano pa yung sulsul sa iyo ng mga ibang tao dyan, mulis ka na dyan sa church, walang kwenta ng pastor. At anong mulong-mulong sa iyo mga choices that align with His will and to resist the temptations of the world. Can you see, man? Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Alam niyo mga kapatid ko, ano yung implication? Paano yung implication na yan? Pag sinabi po natin na I love you with the love of the Lord, alam mo, pag yung pag-ibig ng Diyos, ang inideklara po natin sa buhay natin at inideklara po natin sa buhay ng ibang tao, alam niyo mga kapatid, kasama dyan yung forgiveness. Amen? Forgiveness ang unang nilalaman ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? At ginawa na yan una sa atin mismo. Naranasan po natin yan sa ating Panginoon dahil minahal niya tayo ng lubos. Amen? Pati yung buhay po niya, isinisakripisyo po niya sa atin, para sa ating kaligtasan. Dahil mahal niya tayo. Kaya lagi po natin sabihin po sa mga kasama natin, mga kaibigan po natin, ang salitang, I love you with the love of the Lord. Ibig sabihin, gaano man kalaki yung naging kasalanan yan sa iyo, napatawad mo na siya. At ikaw rin napatawad din niya. Amen ba mga kapatid? Glory to God. Glory to God. So when we keep our eyes on Jesus and seek His guidance in our decision making, we can better discern the path He has for us and walk in obedience to His commands. This obedience not only bring honor to God, but also leads to a more fulfilling and purposeful life. Amen? Makikita po natin dito yung kahalagahan ng buhay po natin. Yung kahalagahan kung bakit ba si Lord naman, hindi naman ako karapat dapat, bakit ginawa niya ito lahat para sa akin. Dahil may purpose si Lord sa iyo, may layunin siya sa iyo. Simula pa lang ng kanyang pong paglikha sa atin, meron na pong magandang purpose si Lord sa buhay po natin. Niya. Pero yung layunin ng Diyos na yan, kung tayo po ay mananatili sa Kanya, ay tiyak na maisakatuparan. At wala makakapigil sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kung patuloy mo lang na ituon ang inyong mga paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Provide us with the strength and courage we need to face life storms. Can you see, amen? Nakita nyo si Pedro, diba? Naranasan na niya yung kapangyarihan galing sa Pedro, pero nagpa-distract siya. Kaya, mamaya po, ituloy po natin yung kwento niya. So, in the passage we read from Matthew chapter 14, dito na pala ako, kala ko wala pa. Dito po makita po natin si Pedro, stinking up po siya. He make a first step. No, kung hindi po siya gumawa ng first step, hindi po niya ma-experience yung miracles na makalakad sa tubig. Ganun din naman sa buhay po natin, sa ministry po natin. Kaya lagi ko po nire-remind sa mga leaders po natin, hindi po ito na parang inaano po sila. Diba? Kundi dapat in-encourage ko sana sila na kapag merong plano, merong pagkatapos planuhin, pagkatapos ang pinakamalaga ito, we have to make a first step. Diba? Para kung ano man yung vision nyo, kung ano man yung mga plano nyo, magkaroon ng kastaparan. Hanggang hindi po tayo gumawa ng unang hakbang na ating gagawin po,
wala pong mangyayari, walang matutupad po kahit nagkaano maganda po yung ating mga plano. So ganito po, gumawa ng first step si Peter, di ba? Nakalakad sa tubig, pasamantala lang. Bakit? As long as Peter kept his eyes on Jesus, he was able to do the impossible. Amen? Tayo din naman. Hanggang nakatuon lang tayo lagi sa ating Panginoong Jesucristo, walang distractions na makakapag-distract sa ating paglilingkod po sa Kanya. Kayo sa amen pa mga kapatid? He was able to do the impossible. Kaya rin natin yan. God can do impossible things in our life. If we will continually trust in Him, wholeheartedly, sabi mo wholeheartedly. Wholeheartedly, hindi yung half-hearted lang na pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Kundi, we must trust in Him and have faith in Him wholeheartedly. Glory to God. So we must help us to stay focused on our eternal purpose and calling. As believers, we are called to be ambassadors for Christ. Bilang mga manampalataya, tayo po yung mga representante ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ang mag-represent po sa Kanya sa ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Na may sasalamin ng mga tao sa buhay po natin, makikita po nila kung gaano kabuti, kung gaano ka mapagmahal at makapangyarihang Diyos ang ating pinanampalatayanan at pinabilingkuran. Can you see amen ba mga kapatid? It's easy to become distracted by the cares and concerns of this world, losing sight of our eternal purpose. However, when we keep our eyes on Jesus, we are reminded of the incredible privilege. Sabihin niya natin, incredible privilege. It is an incredible privilege to serve the Lord. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Us to live lives that are marked by boldness. Sabihin natin, boldness. Boldness. Walang duwag sa mga anak ng Diyos. Walang duwag sa mga sundalo ng Panginoon. Can you say amen? Compassion and a desire to see others come to know Christ. Maging bold po tayo. Magkaroon po tayo ng compassion para doon po sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Glory to God. Glory to God. So, ano po yung gagawin po natin? I-recap lang po natin how we, yung mga bagay na dapat namin gawin to keep our eyes on Jesus Christ as our living hope. Una, consider the importance of keeping our eyes on Jesus for our spiritual growth. Pangalawa, start by kasama po dito po sa point number 1 by studying the Word of God, spending time in prayer, and seeking the guidance of the Holy Spirit. Then second, keeping our eyes on Jesus help us to maintain the right perspective in life. Third, keeping our eyes on Jesus enable us to walk in obedience to His commands. And fourth, keeping our eyes on Jesus provide us with the strength and courage we need to face life's storms. And number 5, keeping our eyes on Jesus Christ help us to purpose and calling. Dito po ako magtatapos mga kapatid. Kung nababasa niyo po yung kwento po ni Elijah, sino po na familiar po sa kwento ni Elijah? Sa chapter 17 po, nakikita po natin doon kung paano tinulubay ni Lord yung pagkain niya. Nagamit pa si Lord na David, di ba? Mga balo, di ba? Pamilya ng balo na yun, na ginamit ni Lord. At pinagpala din ni Lord yung pamilya na yun, na nagbigay po ng pagpapala kay Elijah. So ano po makukonklure po natin doon sa chapter 17 po ng 1 King sa buhay ni Elijah? Na when God calls you, there is always provision. Can you see that? Kapag tinawag ka ng Diyos, nandyan lagi po yung provision. Nandyan lagi yung power. Nandyan lagi yung protection. Then sa verse 18, nakita po natin kung paano po siya nagwagi sa daang-daang mga false prophet ni Baal. Di ba? Di ba? Nakikita po natin kung paano siya magwagi. But ito yung nakatalungkot sa chapter 19.
Alam mo, dahil lang sa isang babae, natakot siya, diran for his life, at sinabi niya sa Panginoon, Lord, gusto ko na lang mamatay. Alam mo mga kapatid, it happens in our life. Why? Bakit? Bakit mo sabi yun? Nakita niyo kung ano yung mga himala na ginawa ni Lord sa kanya, yung tulong na ginawa ni Lord sa kanya before. Pero sa pagdating sa verse sa chapter 19, parang hangin lang yun. Parang hangin na lumusot dito sa kabilang tinga niya, lumabas sa kabilang tinga na hindi na niya naalala yung mga ginawang mga himala ng Panginoon at tulong ng Diyos sa kanya. Nawalan siya ng pag-asa. Amen? Nanghihina siya, na gusto na niyang mamatay. Pero ito yung magandang ginawa ni Lord sa kanya. Hindi siya kinondemn ni Lord. Na iniwan niya yung ministry niya. Amen? At sumuko siya. Pero ni-restore siya ulit ni Lord. And the Lord recommissioned him. Can you see amen? Amen. Talpakan natin ang Panginoon. Kaya kahit humayong pa tayo sa Kanya, kahit manghihina pa tayo, kahit iniwan natin yung gawain na gusto niyang gawin natin para sa Kanya, darating yung araw, He will restore us and He will recommission us. Can you see? Amen. At kung lagi lang po tayo nakatuon sa ating Panginoong Hesus, nothing will be impossible. Walang mahirap, walang imposible sa ating Panginoong Hesus. Palamakan po natin ang Panginoon. Conclusion, let us keep our eyes on Jesus, stay focused and trust in Him to help us weather the storms of life. Let us focus on Him today. Show Christ your love by deeper dedication, praise and worship. Be filled with hope as you wait for His return. Palamakan natin ang Panginoon. Buting mo, Diyos. At nakikita namin, Panginoon, kung paano ka kumilos sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, na kung minsan hindi namin naalala yung mga bagay na ginawa mo sa amin before at mga bagay na ginagawa mo sa amin sa ngayon at gagawin mo pa sa kasalukuyan. Minsan, Panginoon, naging bulag kami, naging pipi kami, Panginoon, dahil sa ingay ng mundong ito, Diyos. Ngunit sa umagang ito, Panginoon, open our heart, Lord. Open our eyes. Open our ears, Lord. Na maging bukas kami, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. At magkarpon mo kami, Panginoon, ng hangarin sa puso namin na paglingkuran ka ng tapat at buong puso, Panginoon. At ipagkatiwala sa iyo lahat-lahat sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang aming makapangyarihan, Diyos, walang mahirap, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya sa bagang ito, pinagkatiwala ko ang lahat-lahat ng mga buhay ng inyong mga anak at buhay namin at ang nalalapit pang bahagi ng aming gawain sa bagang ito sa pangalan ng aming